Po sa ating lahat, and today is December 23, so 2 more days to go and it's going to be Christmas. So tomorrow night, ayan, magka-countdown na ng uh, ilang oras or like pag mga 10 seconds na lang bago mag-Christmas. And then sa 31 ng midnight, ay alam naman natin na mag-New Year na. So, kamusta po ang lahat? I do hope and pray that everyone is doing well and okay. And thanks God po dahil na-celebrate ng maayos at mapayapa kahit simple lamang ang 18th birthday ng ating panganay na anak na si Lian noong December 21, which is on duty po ang inyong lingkod kaya medyo late na nakapahinga and hindi po ako nakapag-day off noon. But ayan, thanks God because ngayon ay nasa biyahe ang ating mga amo. Which is naiwan lang kami ni Lola at ng aso. Pero okay lang naman as long as tayo ay medyo nakakapahinga na medyo aga ngayong mga panahon na ito. So, dadako po tayo muli sa ating pagbubuli-buli ng salita ng Diyos na nawaig kinapapanabikan nating lahat. Salamat po sa mga nag-aabang sa ating mga video. Special shout out dyan sa ating teacher na si Sir Romeo Lotero. Ayan, alam natin na talagang inaabangan yan bawat may devotion video tayo. And then sa iba na nag-aabang din sa ating devotion video, maraming salamat po sa inyong lahat at appreciate ninyo ang ating ginagawa for the glory of God. So bago po tayo dumako sa ating share ng devotion video, huwag po natin kakalimutan ang magpasalamat sa ating Panginoon para sa lahat ng mga blessings at napagtagumpayan natin ng isang buong araw, isang buong linggo, isang buong taon at ngayong mag-iisang buong taon dahil malapit nang magtapos ang taong ito ng 2025. So let us pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkakaloob niyo. Gayun din po, salamat sa promotion, provision, protection, Panginoon, godly wisdom, lalong higit sa mga challenges, test, and trials sa aming buhay, Panginoon, because it shape us, it shape our character, Panginoon, and it shape our faith in you, Lord God. Kung gaano kami magtitiwala at mananalig that lahat ng ginagawa namin, Panginoon, ay hindi mawawalang kabuluhan. Langin po namin, Panginoon, na ang pag-iingat ninyo sa bawat isa sa amin, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kakilala, Panginoon, ay patuloy niyong iginagawat at binibigay sa bawat isa. Gayun din po, Panginoon, magpapasalamat po kami dahil na iraos ng maayos, Panginoon, ang dibuo 18th birthday ng aking anak, Panginoon, at naging successful at victorious po ito, Panginoon, dahil sa mga taong ginamit ninyo, Panginoon, upang ma-provide ang lahat ng mga pangangailangan para sa kanyang 18th birthday, Panginoon. Gayon din po, nagpapasalamat ako sa aking mga amo, sa mga tumulong para mag-deliver, Panginoon, ng mga bagay na kailangan para sa kanyang birthday, Panginoon, sa mga nagbigay po ng mga regalo na cash gift, Panginoon. Maraming salamat po sa kanilang bawat isa, Panginoon, na hindi ko man sila maisa-isa sa mga bumati at bumabati pa, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo na ang siyang magbalik ng mga pagpapala sa kanila ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. At salamat sa idinagdag niyong panibagong karagdagang taon para sa aming mga anak, Panginoon, na tunay na isang blessings at pagpapala sa inyo na kami ay naging magulang nila, Panginoon. And we are here, Panginoon, to train them up, Panginoon, para maging followers of you and children of you, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa aming gagawing pagbuli-buli na ito ng inyong mga salita, Panginoon, ay kayo ang mataas at mapapurihan at kami ay ibaba lamang po sa pinakababa, Panginoon, bilang tungtungan ng iyong kalwalhatian, because you deserve all the glory, all the honor, all the adoration, all the thanksgiving, Panginoon, sapagkat tunay na unconditional, Panginoon, ang love niyo sa amin. Kaya din po, walang sawa naming pasasalamatan at paulit-ulit na sasabihin kung gaano kami nagpapasalamat sa Panginoong Yesus dahil sa pag-aalay niya ng kanyang buhay para sa katubusan ng aming kasalanan. Kaya nga po, mayroong Pasko, Panginoon, na isineselebra ng buong taon, Panginoon. Hindi na importante kung anong araw ba talaga, ngunit may isang okasyon, Panginoon, na kung saan ay dumating, isinilang ang tagapagligtas, Panginoon, the Lamb of God who takes away the sin of this world, Panginoon. At
na willing magsakripisyo, Panginoon, para sa katubusan ng kasalanan namin lahat. Kaya maraming salamat po, pinakahigit sa Panginoong Yesus, dahil wala kami ngayon kung hindi dahil sa tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo o Golgota, Panginoon. Ganyan po, nagpapasalamat kami sa banal na Espiritu o Holy Spirit, Panginoon, that is the helper of the Lord Jesus Christ, nang siya ay bumalik sa inyong kaharian dyan sa langit, Panginoon, na siyang gumagabay sa aming lahat ng mga gagawin, sa aming lahat ng mga sasabihin, Panginoon, at sa pakikitungo namin sa aming kapwa, Panginoon, na siya gumagabay sa amin, Panginoon, upang hindi kami makagawa ng pagkakamali at na makagawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo, Panginoon. Kayo lang po ang may kakayang makapagpabago ng bawat isa, Panginoon. Kami ay maging mensahero lamang ninyo, Panginoon, but let your word speak to them, Panginoon. Touch their heart, touch their spirit, Panginoon. Touch their mind, Panginoon, na walang ibang daan tungo sa kaligtasan maliban lamang sa inyong bugtong na anak na si Jesus ang tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay at mamuhay ng mapayapa, mamuhay ng may kaayusan, Panginoon, dahil upang ang your light, Panginoon, shine upon us, Panginoon, dahil ang Panginoong Yesus ang tunay na liwanag ng mundong ito na puno ng kadiliman, Panginoon, dahil sa kasamaan. Kaya dalangin namin, Panginoon, na sa lahat na makakabasa, makakanood o makakapag-play, Panginoon, ng mga video na ito, Panginoon, na kayo ang mataas nila, Panginoon, at hindi kami, Panginoon, kundi tunay na ang godly wisdom, Panginoon, ay nagmumula sa inyo upang maipaliwanag ng may kaayusan base sa ibinigay ninyong karunungan, Panginoon, ang mga salitang ito. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong ng anak na si Jesus. Amen. Ayan. So, dumako po tayo sa Lucas 23:28. Ito po ang sinasabi. Nilingon sila ni Jesus at sinabi, mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong iyakan. Ang tangisan ninyo'y ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Message, ang ginawa daw ng Panginoong Yesus ay nilingon ang mga kababaihan ng Jerusalem at sinabihan ng mga ito na huwag daw siyang iyakan, kundi ang iyakan ay ang kanilang mga sarili at ang mga anak nila. Application, dahil alam ng Panginoong Yesus na matapos ang mangyayari sa Kanya sa krus pagkalipas ng 40 taon ay mawawasak at masasakop ng mga Romano ang Jerusalem. Dahil alam nating ang Panginoong Yesus ay muling nabuhay makalipas ang 3 araw. At ilang araw din matapos ang muli niyang pagkabuhay ay babalik na siya sa kaharian ng Diyos Ama sa langit. Ngunit tayo ay may pag-asa at inaasahan na sa muling pagbalik dito sa mundo ay makakasama na natin sila papunta sa kaharian ng Diyos at lahat ng mga naligtas. So, purihin ang pagkabasa na mabuting balita ng ating Panginoon. Ayan, 'di ba? So, 'di ba ganun tayo as a mother, ayan, as a parent, 'di ba? Kapag halimbawa ang ating mga anak ay may sakit or nasasaktan, mas lalong matindi yung sakit na ating nararamdaman, 'di ba? Na lalo kapag nakikita natin. So, we can relate to it na syempre ang mga kababaihan ng Jerusalem, 'di ba? Unaware naman sila na ang ating Panginoong Yesus ay muling mabubuhay after 3 days, 'di ba? Kumbaga, hindi pa yon ni-reveal sa kanila. Kaya yun, ang naging tugon ng ating Panginoong Yesus, bagamat hirap na hirap sa pagpasa ng krus, may mga sugat pa, and talagang kumikirot, di ba? Hindi natin ma-explain kung gaano yung tindi ng mga latay at sugat ng ating Panginoong Yesus. Tayo nga, kapag may mga konti lang tayong sugat, di ba, kagaya ngayong winter, medyo nagkakarak yung mga guhit-guhit ng ating mga kamay na sobrang nadadry. Sobrang sakit na yun, 'di ba, para sa atin. What more pa ang ating Panginoong Yesus na napakarami naging sugat mula sa ulo, may sugat siya dahil sa koronang tinik. Sa katawan, sigurado maraming mga bugbog, pasa, at sugat na talagang dumudugo, 'di ba? Tapos halimbawa ang kanyang paa or talampakan nung binubuhat niya yung krus, wala siyang sapatos o sandalyas man lang, kaya malamang pati paa niya ay punong-puno din ng sugat, 'di ba? So, kung iisipin natin yung in-endure o yung talagang tiniis na sakit na naranasan ng ating Panginoong Yesus
parang kumbaga mahihiya ka sa sarili mo na magkasala na, ay grabe talaga yung masasabi mo sa sarili, ay grabe talaga yung pagmamahal sa akin ng Panginoon, no. Kahit sobrang makasalanan ako, ang dami kong nagawang masama, pero kasama pa rin ako sa tinubos ng Panginoong Yesus, di ba? And yun nga, dahil ang paglingon ng ating Panginoong Yesus ay para kahit papaano ay pagsabihan ang mga kababaihang ito, dahil alam na nga ng ating Panginoong Yesus ang mangyayari sa Jerusalem, lalo sa mga templo ng Jerusalem, na kung saan ay nag-aalay ang mga tao ng mga pinapatay o sinusunog na mga hayop para maging alay, dahil tinapos na nga niya sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga niya sa kanyang mga salita sa krus ay, it is finished. Diba? Wala nang kailangang idagdag ang kahit sino mang tao, dahil lahat ay tinapos na niya doon sa krus. Sa kanyang pagkamatay, kasama ding namatay ang ating mga kasalanan na tinake away na nga ng ating Panginoong Yesus lahat. Binayaran na yung lahat ng ating kasalanan. Wala na tayong kailangang gawin kundi tanggapin lamang siya as our Lord and Savior in our life at magkaroon ng matibay na relasyon sa Kanya. Diba? And yun, after 40 years, masasakop sila at wasakin ng mga Romano. Ayan. Pero, ayan, hindi tayo mawawalan ng pag-asa dahil syempre, kaya nga merong gospel sa atin or good news na maaari nating ibahagi sa ating kapwa, kagaya ng ginagawa ng inyong lingkod at ng iba pang mga preacher or nagsishare ng Word of God and salvation para sa ating lahat, na ipamalita natin na ang greatest gift ng ating Panginoong Diyos Ama ay ang kaligtasan na libre sa kanyang grasya at habag. Pero ito ay hindi cheap. Kahit ito ay libre, hindi ito cheap, hindi ito pipitsugin, dahil ang naging katumbas nito o ang kapalit nito ay ang buhay ng darling of heaven, which is our Lord Jesus Christ, diba? Na sa ganda ng buhay niya sa kaharian ng ating Diyos Ama sa langit, pinili niya ang maparito para tubusin tayong lahat sa ating mga kasalanan. Diba doon pa lang, parang kumbaga ma-amaze ka na grabe ang Panginoong Yesus, kinaya niya lahat, napaka-strong niya, napaka-brave niya, lahat na ng masasabi natin sa ating Panginoong Yesus. Pero sabi nga, ang ating pag-asa ay alam natin na sa muling pagbabalik, ayan, marami na nagsasabi, malapit na ang second coming ng our Lord Jesus Christ. So, dapat magsisi na tayo sa ating kasalanan. And nakaka-amaze, and ang ganda lang ng mga napapanood at nababasa ko ngayon sa ating mga social media, na lalong higit marami na mga celebrity who come to know our Lord Jesus Christ and accepted our Lord Jesus Christ as their Lord and Savior, especially sa atin sa Pilipinas. Dahil sa panonood ko ng Tony Talks, ayan, nakikita ko na napakarami na palang mga celebrity at mga artista ang mga nagiging born again Christian, that merong mga episode sa buhay nila na kagaya sa ating pinapangaral dito, na there is a space in your life, in your heart, na kahit makamit mo man ang lahat ng mga karangyaan ng pagiging famous dito sa buong mundo, pero once the Lord is not, hindi nagahari sa iyong puso at sa iyong isip, all of that is meaningless. Pero once you have God and you have Jesus Christ in your life, you have more than enough. You have everything, because dahil hanggang eternal yung buhay at kaligayahan na maibibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus. Dito sa mundo, ang kayang mabigay sa iyo na happiness ng mundo ay pansamantala lang, may expiration. Kahit yung buhay natin may expiration, pero yung nakahanda sa atin na eternal life dun sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, yun yung pinaka most rewarding na reward na ating matatanggap sa ating buhay, di ba? Kaya kahit anuman ang mangyari, huwag tayong mapapagod na ibahagi yung salvation sa ating kapwa, because yan yung mandato, yan yung mandate sa atin ng ating Panginoon na sa Great Commission, to go therefore and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to observe what I have shown you, and lo, I am with you to the very end of the age, diba? Kaya nga ang diwa ng Pasko at ang ating Panginoong Yesus ay tinatawag din na Emmanuel, ibig sabihin God is with you. Ayan. At base rin sa ating mga napapakinggan ng mga testimony and mga story in life,
sa ating pinapanood o pinapakinggan, kahit sa mga preaching na sa mga darkest moment ng iyong buhay, doon mo makikita at marirealize na ang Panginoon ay lagi lamang nasa tabi mo. Nag-iintay lang siya ng moment of time when you come to realize that you need Him, you need to call Him, you need His help. And once you ask Him into prayer, wholeheartedly at bukal sa iyong kalooban, nakahanda siya na sagutin at ibigay sa iyo yung deepest prayer and deepest heart's desire mo in His time, but not in our time, di ba? Kaya lagi tayo magtiwala sa will ni Lord in His timing. And kung iniisip natin at masasabi natin na malapit na nga ang second coming ng ating Panginoon, di ba dapat mas lalo nga tayong maging handa na kailangan yung mga ginagawa natin is nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Para sa gayon, di ba, secured tayo na makakasama tayo sa kaharian ng ating Diyos Ama. Pero lalong higit ay mamuhay tayo ng may kapayapaan, na may pag-asa, ng may pagmamahal, ng may pagpapatawad, and let the peace of God dwell among us. And let the Holy Spirit na maghari sa iyo, nang sa gayon ay ang magagawa natin ay tanging para lamang sa glory ng ating Panginoon. Ayan, so naman po may natutunan kayo sa ating sharing ng devotion video, and I think makakagawa po ulit tayo ng share ng devotion video habang wala dito ang ating mga amo. Pero titingnan din natin kung merong mga devotion ng ating mga church dito sa Hong Kong. At pwede natin yung i-share para sa gayon din ay mapanood or makasama tayo na ating mga kapatid sa pananampalataya or other body of Christ. So, let's all end is all up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa aming katatapos lamang na devotion, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ang mundong ito, Panginoon, is turning into a dark world, Panginoon. Kagaya sa nangyari sa Jerusalem noon, after 40 years, Panginoon, na kayo ay nag-ascend dyan sa kalangitan, Panginoon, ay nawasak ang Jerusalem, Panginoon. But we believe, Lord God, and we pray, Lord God, na hindi mangyayari ang second coming o muling pagbabalik ng Panginoong Yesus hanggat hindi nasasakop ang buong mundo ng pananalig, pananampalataya, pagmamahal at matibay na relasyon sa inyo, Panginoon. At tatanggapin ang inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon, pag ang buong mundo ay nananalig at sumasampalataya na sa inyo, Panginoon, at saka muling paparito ang Panginoong Yesus, Panginoon, upang isama ang lahat ng mga naligtas, Panginoon. At yun ang aming kinasasabikan, Panginoon, dahil maaari naming makita at makasama ang aming mga mahal sa buhay, mga kakilala, Panginoon, na pumanaw na, Panginoon, na kung saan wala ng kalungkutan, wala ng hirap at sakit, Panginoon, wala ng paghihiwalay, Panginoon, kundi tanging mga awitan ng papuri, pagsayaw, Panginoon, at pagdakila sa inyo, Panginoon, sa inyong mga ginawa para sa amin, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, we pray, Lord God, para sa lahat ng mga dumadanas na mga financial problem, Panginoon, na kayo, Panginoon, ang God who provides, Panginoon, na makakaya namin ang lahat ng mga araw, mga taon na ipagkakaloob nyo sa amin, Panginoon, dahil kayo ang siyang aming Heavenly Father, Panginoon, who can give everything para sa amin. Kung ang inyong bugtong na anak na si Jesus, na darling of heaven, Panginoon, ay hindi kayo nag-alintana, Panginoon, na ipadala dito sa mundo upang magdanas ng napakaraming hirap para sa katubusan ng kasalanan naming lahat, Panginoon. Yung pa kayang mga needs namin, Panginoon, ay hindi nyo kayang i-provide, Panginoon. Alam namin na kayang-kaya nyo, Panginoon, na ibigay ito sa amin na masigit-higit pa, Panginoon, at wala na kaming hahanapin pa, Panginoon. Ang kalusugan, ang magandang buhay, mapayapa, Panginoon, at kung magiging bonus, Panginoon, na magkaroon ng kayamanan dito sa mundo, Panginoon, upang maipangtulong sa aming kapwa, ay ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, I pray, Lord God, para sa lahat na may mga sakit at karamdaman dahil sa mga sugat na
natamo ng aming Panginoong Yesus, Panginoon. We are totally healed, Panginoon. We will be healthy, Panginoon, in all aspects of our life dahil kayo ang Diyos namin na pinaglilingkuran at sinusunod, Panginoon. At gaya sa inyong mga salita that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Ang masakit at karamdaman ay dito lamang sa mundo, Panginoon, nangyayari. Ngunit once we are in the glorified body, Panginoon, wala nang sakit at karamdaman, wala nang kamatayan, Panginoon, kundi magsasama-sama kaming lahat sa inyong kaharian na masaya at puno ng pag-asa, Panginoon. Dahil yun ang pinaka-ina-achieve namin, Panginoon, ang mas lalong marami, Panginoon, ang maabot ng inyong ebanghelyo o good news, Panginoon. I pray, Lord God, para po sa kung ang kalooban nyo, Panginoon, ay ang lisanin na makakilala namin o mahal namin sa buhay ang mundong ito, Panginoon, bilang kagalingan sa kanilang karamdaman, Panginoon, ay let your will be done in our life. We pray for prophets, priests, evangelists, Panginoon, mga workers, mga teachers, Panginoon, kahit mga regular members ng all the body of Christ, Panginoon, iba't ibang denomination, iba't ibang pangalan, Panginoon, ngunit tanging kayo lamang ang itinataas at ang pananalig at pagtanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas ang tanging daan upang kami ay maligtas, Panginoon. We pray, Lord God, para sa aming mga mahal sa buhay at kakilala, Panginoon, na wala pang relasyon sa inyo, Panginoon. We know, Lord God, nakikilos ka sa buhay ng bawat isa upang ma-realize nila that they need you, Lord God, as our Lord and Savior, Panginoon. We also pray, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, that economic growth will happen into our world, into our country, Panginoon, at sa buong mundo, Panginoon. Wala na mag-aaway-away, Panginoon, at ang bawat isa ay magiging at peace, Panginoon, and there will be love and unity and forgiveness to everyone, Panginoon. We also pray, Lord God, para po sa lahat ng mga missionaries all over the world, Panginoon, na kayo po ang siyang maggabay upang ang pag-iingat ninyo ay sumabawat isa, Panginoon, saan man ninyo kaming lugar ipadala o ipunta, Panginoon, ay maglilingkod pa rin kami sa inyo, Panginoon, at hindi namin pagsasawaan na magpasalamat dahil sa mga wonderful na ginawa nyo sa aming buhay, Panginoon. Hindi po, Lord God, we pray para sa bansang ito na Hong Kong, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming mga amo, nagiging source of pag-provide para sa mga mahal namin sa buhay o mga tao na kailangan tulungan, Panginoon, sa bansang Pilipinas man, Panginoon. Gayon din po, salamat sa pag-iingat nyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming mga lalakarin o gagawin, Panginoon. We leave it all up to you, Lord God, because we know that in everything we do, put God first, Panginoon. At kung may mga nakalimutan man po kaming i-include sa panalangin, Panginoon, alam namin ito ay sinagot nyo na, and sabi nga sa inyong salita na all of our requests, Panginoon, are yes and amen if we have Jesus Christ in our life, Panginoon. Kayo ang mataas at mapapurihan sa aming buhay, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat, and God bless. Sorry, medyo napahaba.